Amber, babe, wake up. Breakfast is ready. Ang boses ni Gabriel parang langit sa pandinig ko. Umaga na ba? Gusto ko pang matulog. Patuloy ang bolong ni Gabriel sa tenga ko. Kinikiliti ako pero kaya ko pa rin pigilan ang ngisi ko. Ramdam ko ang mainit na sikat ng araw sa mukha ko. Ramdam ko ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Gumising ka na, babe. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Kung si Gabriel lang naman ang parating bubungad sa akin tuwing umaga, what more can I ask for? He was smiling at me beneath the sunlight. Good morning, baby. Bati niya. Ngumiti ako pabalik at tinilikan niya ulit ako sa noo. Good morning. I greeted him back as I sit from my bed. Inalalay niya ako sa pasandal sa edge ng kama as he sits beside me. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mukha siya nag-aalala. I smile at him and make him assurance that I am fine. Kahapon kasi nahilo ko eh. Pakiramdam ko napakabigat ng katawan ko. I am feeling sick the whole day. I am fine, Gabriel. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Thank you for taking care of me yesterday. Nahiya ako kay Gabriel dahil hindi siya pumasok kahapon dahil inalagaan niya ako ng buong araw. That's my duty. He holds my hand, kissed it. Now eat para magkaroon ka ng energy. Kinuha niya yung tray ng pagkain sa my side table and placed it on my lap. Another breakfast in bed made by Gabriel. I am sure mauubos kong pagkain ko because Gabriel cooks it for me. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Saway ko sa kanya na matapos akong kumain. Inalis niya ang tray sa kandungan ko at binalik sa side table. No, I am not. I want to take care of you hanggang sa gumaling ka na. Are you feeling sick? He asks. The truth is, I am still feeling sick. Pakiramdam ko ang bigat ng katawan ko as if I have done lots of things lately. Kahapon nagsusuka ako at pakiramdam ko'y magkakasakit ako. Pero ayoko maging pabigat sa kanya. Hindi, maayos ng pakiramdam ko, Gabriel. Please, magtrabaho ka na. Hinawakan niyang kamay ko at hinalikan. Okay, if you say so. Napangiti ako. Biglay parang sasabog ang tiyan ko. Hinagod ko ang tiyan ko at pilit tinatakpan ang bibig ko. Feeling ko'y sasabog na talaga ako. Nag-aaral lang nakatingin sa akin si Gabriel. Anong problema, Amber? Mukhang uneasy ka. Masusuka na naman talaga ako. I need to go to the bathroom. I say and run fast as I can. I finally released my stomach pain. Nasusuka ako at di ko na malayan. Sinanda na pala ako ni Gabriel sa loob ng banyo. He was supporting my back as I released this indifferent kind of feeling. I think we should go to the doctor. Baka kung ano na yung nangyayari sa'yo. Nag-aalala lang sabi niya nang tuluyan na ako makabawi. Naghilamos ako ng mukha at nagpunas ng face towel sa mukha ko. Nakatingin sa akin si Gabriel, mukhang desidido na nga talaga siya. Pero determinado ako na pasukin siya sa trabaho. Ngumiti ako sa kanya habang hinahaplos sa mukha niya. Oo, sige. Pupunta tayo sa doktor ngayon pero please, magtrabaho ka na. Napabuntong hininga si Gabriel. Niyakap niya ako, sobrang higpit. Feeling ko secured na ako. Okay, I'll go to work. I smiled at his back. Punta na lang ako dyan sa office mamaya. He kisses my head softly. Naglinis ako ng bahay at nakaramdam na ako ng pagod. Body feels like in pain and I hardly can't breathe at all. I checked the time, it was 10:30 already, kaya nag-ayos na ako. I promise I'll be at his office around 11:30 kat sabay kami nag-lunch. Palabas na sana ako ng bahay nang biglang may nag-doorbell. Laking gulat ko na makita ko si Peter na inlawa ng gate. Peter! I opened the gate widely for him. Bakit nandito ka? Gulat kong sabi. Ngumiti siya sa akin. Niyakap niya ako kaya niyakap ko siya pabalik. After that hug scene, ngumiti siya sa akin habang hawak niya ang mga kamay ko. Tara, labas tayo mag-lunch. My treat. Nakonsensya ako. I cannot just take him for granted. Kadarating lang niya at gusto ko magkaroon ng magandang oras kasamang aking matalik na kaibigan. Huminga ako ng malalim. Nasa pagitan ako ng isang sitwasyon. What's wrong, Amber? May lakad ka ba ngayon? He asks. I smiled awkwardly. Nahihiya ako kay Peter. Pupunta ako sa opisina ni Gabriel. Kakain na kami ng lunch tapos pupunta kami sa clinic para magpa-check up. Kitang-kita kong bumaba ang tingin niya. Hindi ko kaya makitang nasasaktan siya ng ganito. Napabuntong hininga ulit ako. Kinuha ko yung phone ko mula sa handbag na hawak ko. I dialed Gabriel's number. I told him na hindi kami magkakasabay mag-lunch and I will be at his office after lunch. I told him na kasama ko si Peter. He seems okay about it.
Hindi rin daw siya makakasabay sa akin mag-lunch dahil may unexpected lunch meeting siya together with the new investors at the company. Pumunta na kami ni Peter sa kotse niya. Tinandar niya ang sasakyan at lumabas na kami ng village. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang tinatahak namin ang daan. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Isang lugar na makapagpapasaya sa'yo. Kumunot ang noo ko habang binitawan niya ang mga salita. Hindi ko gets ang sinabi niya. Hindi ko na lang pinansin at tumingin sa view sa bintana ko. Huminto kami sa isang mataas na building. Isang napakataas na gusali. Nang makapasok na kami sa loob, employees greeted Peter na parang siyang may-ari ng gusali. Then suddenly my eyes shift into him, having this great curiosity in my mind. Peter, ikaw ba may-ari nitong lugar? Nakangiti siya pero hindi tumitingin sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad na makarating kami sa elevator. Pinindot niya ang number 20th floor na yata ang napuntahan namin. Nakatingin pa rin ako sa kanya habang hinintay ang sagot niya. Sa wakas, tumingin na siya sa akin. Oo, ako ang may-ari nitong lugar. Humanga ako sa kanya. He has set his mind into business. Nilagay niya ang dalawang kamay sa side pocket ng pantalon niya. I managed to build this mula sa ipon ko. I am the owner of this place. This is my own business. Napaka-cool niya. So, anong inaalok na lugar na ito sa mga tao? Well, lahat. Napaka-cool niya talaga. Para akong reporter na nagtatanong tungkol sa bagong building niya. Kita mo, Amber, 20 floors tayo sa building na to. I decided to build a mall at first, but then change of plans. I wanted to showcase something to people. Yung tipong lahat ng kailangan nila nasa iisang building na. He looks at me and smirk. I thought this was impossible, but hell, I have one now. I looked up at him and smiled, telling him that he really did it. You see? He points out to button number 1. It means the first floor. Mula sa unang palapag hanggang ika-4 na palapag, maaari ka mag-shopping. Lahat ng meron sa isang mall, meron dito. Tinuro niya ngayon ang 5th floor. From 5th floor to 11th floor is the place where you can stay for a night or make a reservation. Niyuko niyang ulo mula sa isang gilid ng kanto. Yan ang negosyong inabala ko na maraming taon, kasama ng aking mga magulang. Para sa ika-12 hanggang ika-15 palapag, ito ay tungkol sa kagandahan at kalusugan. Salons, fitness, sports, meron kami dito. Ang ika-16 hanggang ika-17 palapag para sa mga mahihilig sa laro, arcade at iba pa. Ang ika-18 palapag at ika-19 food court island. Paliwanag niya. Ano namang meron sa 20th floor? He glanced at me and grinned. You will see for yourself, Amber. Bumukas ang elevator. Bumilis ang tibok ng puso ko habang nakikita kong tanawin. Parang rooftop pero hindi. Ang tanawin napakaganda. Napakalakas ng hangin dahil open siya. May bubong pero walang bintan at maraming mesa at upuan. Sa tingin ko, ito ay isang restaurant. Surprise! This is my very own resto. Pumunta kami sa isang table at tumupo. This is amazing, Peter. Pero bakit nasa 20th floor? Sumandal si Peter sa upuan. Pinaplano kong gawing exclusive itong resto. Gusto ko sanang gawing seasonal ang open ang floor na ito. I wanted it to be open for sales and promotions. Besides, yung chef ng resto na to is my partner in this business. Seems to be very busy, and I want her not to take this full hand. Then, I should meet that chef of yours. I leaned forward and smiled as he put his one arm on the table. Patting his head to one side, supporting by his hand, he grinned wider. Actually, she's standing right in front of me, right now. Namula ko. Oh my gosh, Peter! Don't tell me it was me! I gave him that kind of look. Tumango si Peter habang nakangiti. Oo, gagawin ko. Masaya ako maging partner mo sa negosyong to, Peter. Talaga? Well, that's great. All we need now is to wait for a couple of months na kompleto yung mga stalls and yung mga documents na kailangan ko, and we're off for the launching of this building. I am so happy right now. Hindi ako makapaniwala na magiging part ako nito ng business ni Peter. It was an honor for me. I am so happy for you, Peter, I said as I held his hand. Thank you. For now, let's have our lunch here. Peter and I ate lunch. It was very refreshing there, and I can't wait to be part of it. Sabi ni Peter baka daw by December magbukas ang commercial building. I am so happy for Peter. Now he's getting close to his dream. Pinag-usapan namin ang tungkol sa mga plano sa hinaharap ng restaurant, ang mga pagkain ihahain namin at ang mga setting. Nag-drive kami pabalik. Peter insists na ihatid niya ako sa office ni Gabriel.
Besides, hindi pa sila nagkikita nang umuwi si Peter dito sa Pilipinas. Kamusta si na tita at Feng? Tanong niya. Nasa kalsada pa rin kami. Malapit na kami sa office ni Gabriel. Nasa France sila ngayon. Mama decided na magkaroon sila ng mother and daughter bonding ni Feng. It was also Feng's graduation gift. Really? Wow! Ang bilis ng panahon. Graduate na pala si Feng. So, anong course ang iti-take daw niya? Mukha nagulat talaga ang tono ni Peter. Close sila kahit noon. Napakasarap alalahanin ang mga nakaraan. Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Hindi pa raw niya kasi alam kung ano ba talaga ang gusto niya. Before, she wanted to take business ad because of Papa, but now that he's gone, nawalan na raw siya ng inspiration para i-take pa iyon. Peter chuckles. You know what? Close kami ni Feng nung bata pa kami. Naglaro ako ng role-playing sa kanya minsan at lagi kami naglalaro ng doktor. I was the doctor and she was my assistant nurse. Sumulyap siya sa akin. At si Gabriel ang pasyente. Hindi ako makapaniwala na naglaro kami ng role-playing ng bata ni Gabriel just because Feng would not stop crying until we play with her. We both laughed. I can't believe that, Peter. Samantalang takot si Feng sa dugo. Pagtingin ko sa kanya ay naging impassive ang expression niya. Gusto ni Feng na maging nurse noon, kaso may nangyaring masama kaya tumingin siya sa akin at ngumiti. Kalimutan na lang natin. It's in the past. Tumango lamang ako. Oo, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Sabi ko sa sarili ko. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa bintana. Oo, maging masaya na lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Siguro dapat na lang muna ka mag-focus sa kung anong meron ako ngayon. Hindi ko bibitawan si Gabriel dahil lang sa mga issue niya. Ang mga issue ni Gabriel ay mga issue ko rin. Para saan pang title ng Mrs. Amber Zawo kung isusuko ko na lang si Gabriel ng basta-basta? Nakakapagod man tong ginagawa kong pagpapahirap sa sarili. But this pain is my happiness. Gabriel is my pain and yet he is my happiness. Ibinaba ako ni Peter sa harap ng main building. Mauna ka na sa office si Gabriel. I'll go park my car. I just nodded him at pumasok na ako sa loob. Ang bawat empleyado bumati sa akin habang dumaraan ako sa kanila. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang button hanggang sa opisina ni Gabriel. Pagdating ko doon, hindi ko nakita yung secretary niya. I guess nasa meeting pa sila. Dire-diretso ako naglakad papunta sa pintuan ng office. Sa pagbukas ko ng pintuan, agad nang bumagsak ang mga luha ko. Nabitawan ko pa yung hawak kong bag. It caused distraction all over the corners of the room. Nanlalamot din ang buo kong katawan. Parang gusto kong mawala sa mga sandaling to. Nangihina ako yet it feels like I have gathered all my patience and it suddenly spill over. Yung puso ko punong-puno na. Ganoon ang pakiramdam ko ngayon. Tumingin sa akin si Gabriel. Nanlalaki ang mga mata niya at gulat na gulat. At ang babaeng yon, si Monica, giving that I won the game look. Pinunasan ko mga luha ko at naglakad papalapit sa kanilang dalawa. Sinampal ko na malakas si Gabriel sa mukha niya. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Nangilid ang mga luha ko. Gabriel, bakit mo naman ginawa sa akin to? How could you do this to me? I screamed out habang hinampas ko siya sa dibdib niya. Sinubukan ni Gabriel hawakan ang pulso ko, pero itinutulak ko siya palayo. Please, Gabriel, I can't take this anymore. Pinunasan kong luha at tumarap sa kanya. Akala ko kaya kong tiisin lahat, pero masakit pa rin. Nilagay ko ang kanang kamay ko sa dibdib ko. Masakit pa rin, Gabriel. Sobrang sakit. Sobra mo akong sinaktan. I glanced at Monica. Masaya ka na siguro ngayon. Ngumiti ako sa kanya. Isang peking ngiti lang para itagong luha ko. Now you won. Pinapalaya ko na si Gabriel. Sayong-sayo na siya. Naglakad ako palayo ng room na iyon hanggang sa narealize ko na lang nasa labas sa pala ako ng building. Naglalakad at wala sa sarili. Ang tanging magagawa ko lang ngayon umiyak at lumayo sa lahat ng ito. I feel betrayed. I feel so hurt. Pakiramdam ko, namatay ako. Nakita kong hinahalikan ni Gabriel ang babaeng iyon sa kanyang opisina. Akala ko wala talagang feeling si Gabriel kay Monica. Para akong tanga, naniwala sa bawat salita niya. Ako'y isang tanga na naging baliw at mahal na mahal si Gabriel. Ilang years na rin. Akala ko kaya niya akong mahalin. Hindi pa rin pala. Ngayon nagiging miserable na ako. Mas miserable pa kaysa dati. Hinayaan kong sarili kong paniwalain na may chance pa kami ni Gabriel. But it's all just a dream. Wala bang totoo sa mga yon? I realized malayo na palang nalakad ko from the building. Nakikita ko mga taong nakatingin sa akin habang nilalagpasan ko sila.
Maybe because I keep on crying as I walk alone habang tirik ang araw. Ang aking mga luha patuloy na umaagos dahilan para manlabong aking paningin. Pakiramdam ko'y umiinit ang ulo ko. Parang unti-unti nangihinang buhong katawan at nagdidilim ang paningin ko. Claire, please take this back to the accounting department. Utos ni Gabriel sa kanyang secretary. Agad naman itong kinuha ang inabot na folder ni Gabriel at lumabas na ng office. Gabriel looks at his wristwatch. It's almost 1:30 and yet wala pa rin si Amber. Hindi niya mapigilan ang sariling mag-alala sa asawa kahit alam niyang kasama ni Amber ang matalik niyang kaibigan na si Peter. He was patiently waiting at his swivel chair nang biglang may kumatok. Ang akala ni Gabriel ay asawa na niya ito. But to surprise him, it was unexpected to see Monica. Napatayo siya sa kinaupuan niya. Monica walks towards him, smiling. Monica, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Gabriel nang tuluyang makabawi sa kanyang pagkakagulat. I just wanted to visit my husband. Sumandal siya sa table. Naka-black blazer at pencil skirt siya with white spaghetti sando, matching her black pumps. Your husband? Pagtatakang tanong ni Gabriel. Ngumisi si Monica sa kanya at lumakad na, papalapit sa kanya. Naglakad si Monica papalapit kay Gabriel at inilapat ang mga kamay sa balikat nito. Naglalakad siya sa paligid niya habang ang mga kamay nito nakadikit sa balikat ni Gabriel. Hindi ba? Tinanggal ni Gabriel ang mga kamay niya. Silly Monica. Hindi kita naging asawa. Talaga? Tumaas ang kanang kilay ni Monica. She crossed her arms at diretsang tumingin kay Gabriel. Oo. Parang naiirita si Gabriel sa presensya ni Monica. Pinasadahan niya ng kamay ang buhok niya. Monica, please stop this. Stop ruining our lives. No, I am not, Gabriel. Tumingin si Gabriel sa kanya at saka pinasadahan ng kamay ang mukha niya. Kinukuha ko lang ang dapat ay sa akin, Gabriel. Both of us know na inagaw ka lang ni Amber sa akin nang wala ako. Her tone became very pity. Para nagmamakaawa si Monica. Napaatras si Gabriel at muli sinuklay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. No, Monica. Right from the start, hindi mo ako pagmamayari. You know that. Gabriel, please, nagmamakaawa ako. Bumalik ka na sa akin. Lumakad siya papalapit kay Gabriel. Nilapit muli ni Monica ang mga kamay sa balikat ni Gabriel. Di ba dapat hiwalayin mo na si Amber? Nandito na ako ngayon, Gabriel. Please, hiwalayin mo na si Amber. Pagmamakaawa nito. Patuloy na tinatanggal ni Gabriel ang mga kamay ni Monica sa kanya. Monica, please, stop this craziness. Between you and me, matagal nang natapos at si Amber, I love her. I love her more than my life. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Ikamamatay ko. Monica starts to cry. Pilit niya ikinukulong si Gabriel sa kanyang yakap. Gabriel keeps on refusing, but she keeps on pushing herself to him. Gabriel, please, love me back. Love me again. Marahang itinulak siya ni Gabriel, palayo sa kanya. I'm sorry, Monica, but it was, hindi ko na kaya. I have a family to build now. Sumabog ang galit ni Monica. Muli niyang ipinatong ang mga kamay niya sa balikat ni Gabriel. Hindi naman kayo maituturing na pamilya ni Amber kasi wala kayong anak. Ako, tayo Gabriel, may anak tayo. Tayong turing na pamilya. She was now uncontrolled. Pinaghahampas niya si Gabriel sa dibdib. Bakit ba hindi mo ako kayang mahalin? Ano bang ginawa niyo sa'yo? What did she do to make you change like this? Monica is in full madness. Monica. Gabriel's voice was calm. Walang nagawa si Amber. All she did was to love me unconditionally, and that's the reason why I realized kung gaano ko katanga para hindi ko pansinin yon. Gabriel. Puno ng luha ang boses ni Monica sa bayakap sa kanya na parang ayaw na siyang pakawalan pa. Please love me. Love me again. Huminga na malalim si Gabriel. Monica, tapos na ang sa atin. Hinaplos ni Monica ang mukha niya. Please sabihin mo sa akin kahit minsan ba na wala ako. Naisip mo ba ako? Minahal mo ba ako? Gabriel closes his eyes and he opens it again. He sighs. Yes, minahal kita noon. Nung umalis ka, akala ko wala na magmamahal sa akin, but Amber? Set aside Amber. You love me, Gabriel. I know you do. Inch by inch, Monica pulls Gabriel's face closer to her. I know you still love me. Monica, hindi malang natapos si Gabriel ang huling sinabi niya. Biglang inangkin ni Monica ang kanyang mga labi. Isang halik na matagal nang hinahanap-hanap ni Monica.
Patuloy ang paghalik ni Monica kay Gabriel kahit hindi siya tumutugon dito. Mahirap para kay Gabriel ang hindi matukso, but I guess lahat siguro ng kalalakihan hindi nakakaiwas sa tukso. Ipinulupot ni Gabriel ang kanyang mga braso sa kanyang bewang at tinalikan siya pabalik. Tukso ang ibabaw sa bandang huli. I'm sorry, Amber. Naiiyak na sabi ni Gabriel sa kanyang isipan. Habang nakikita niya ang kanyang asawa sa kanyang isip, tila natauhan si Gabriel na kasalanang ginagawa niya. But before he can defend himself from the temptation, it was too late for him. Gulat na gulat si Gabriel na makita si Amber na nakatayo sa pintuan. Nahuli ni Amber ang dalawa na naghahalikan. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang asawa. Para naging bato si Gabriel at hindi makagalaw. Sa kinatatayuan niya, isang malaking pagkakamali na maging siya ay hindi kayang patawarin ng sarili. Shit! Sigaw ni Gabriel habang inihahagis ang basa ng beer sa sahig. Dude, stop! Huwag ka naman dito magwala sa bar ko! Saway ni Skater sa kaibigan. Bigla, sumigaw si Gabriel. Isinigaw niya ang pangalan ni Amber habang nakayuko ang ulo. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit niyang sinasabi. I did not mean to hurt her. I never wanted her hurting. Umupo si Skater sa tabi ni Gabriel. Tinapik ang balikat niya para pakalmahin ang kaibigang si Gabriel. Pare, inakbayan niya si Gabriel. Tinapik ang balikat para pakalmahin ang kaibigan ito. Kinuha ang beer na nilagay ng waiter sa table. Kasalanan mo yon. Nagpadala ka sa tukso eh. Napaangat ng ulo si Gabriel at tumingin sa kaibigan. Napailing-iling naman si Skater as he puts down the glass. Bakit ba magpapadala ka ha, pre? Nilagay ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Hindi ko alam pero itutulak ko na sana siya nang biglang makita ko si Amber na nakatayo doon. Nakita ko na naman siyang umiiyak. Mahal na mahal mo nga talagang asawa mo. Yes, I love her. Mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ko. Si Monica, may natitira pa bang pagmamahal dyan sa puso mo? Napailing-iling si Gabriel. Dude, Monica is in my past. Yes, I love her. I love her before but now, it's different. Siguro kung may feelings pa ako ngayon para kay Monica, hindi na yun sa kanya, kundi sa anak namin. What does J. Mark looks like? Skater asked. Kunot noong tumingin si Gabriel kay Skater. Kalmado na siya ngayon. Napangiti si Gabriel habang iniisip ang anak. Ang cute niya, gaya ng laging sinasabi ni Amber. Siya lang ang tama sa lahat na nangyayari sa akin. Sigurado ka bang anak mo sa J. Mark? Dude, ano bang sinasabi mo? Pagtatakang tanong ni Gabriel. Nagkibit balikat sa Skater habang kinukuha ang basa ng beer at iniinom ito. Pare, mahal na mahal ko si Amber. I can't live without her. Napatungong sabi ni Gabriel. Alam ko, pare. Tinapik ni Skater ang balikat ng kaibigan. Ipaglaban mo. Huwag mo siyang isuko ng ganyan. Ipaglaban mo siya kagaya ng ginawa niya. Gabriel looks at him. It is time, dude. It is your time to do something for her. To fight for your love. Iparamdam na mo sa kanya na you can stay and hold on. Sigurado ka na ba, Amber? Tumango lang si Amber habang nakatingin sa ibaba. Hindi mapigilan ni Peter ang buntong hininga. Lumuhod siya, tinawakan ang mukha ni Amber para tingnan siya. Umiyak siya. Umiiyak na naman siya. At hindi maiwasan makaramdam ng galit si Peter para sa kaibigan niyang si Gabriel. Puro ng kung ano ng bagay ang utak ni Peter. Gusto niyang patayin si Gabriel ngayon. Gusto niyang gumante para kay Amber. Gusto niyang alisin lahat ng lungkot sa puso nito at palitan na lamang na masasayang alaala. Pinunasan niyang luha ni Amber at ngumiti, making her reassure na ligtas siya sa tabi niya. Hinalikan niya ito sa noo. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita, Amber. Pangako. Sa sandaling iyon nakaramdam si Amber ng kapanatagan. Ligtas siya sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. She hugged him as he hugs her. Napakahigpit ng pagkakayakap ni Amber na para bang ayaw niyang bumitiw. She was badly hurt. Too much hurt that she cannot even face her own fears. Humihikbi siya. At bago ang anumang bagay may nag-doorbell. Nasa loob sila ng kwarto ni Peter sa kondo nito. Wait, I'll check lang kung sino yung nag-doorbell. Tumayo na si Peter at lumabas ng kwarto. Sa pagbukas niya ng pintuan, iniluwan nito si Gabriel. Lasing na lasing. Akay-akay ni Skater. I need to see Amber. Gabriel was really drunk, just pacing on his stone. He attempts to get inside but Peter pushed him away. I need to save my wife. Nagpupumilit si Gabriel na makapasok at makita ang asawa but Peter tries to push him away from the door. Shit!
I need to see Amber. Amber! Amber! Please! Sigaw ni Gabriel kaya naman sinuntok siya ni Peter. Sumalampak sa sahig si Gabriel, gawa ng suntok ng kaibigan. Pare, tama na! Sigaw ni Peter. Naglabas na siya ngayon ng nararamdaman. Ang nararamdaman niya para kay Amber at ang matinding galit niya kay Gabriel at Monica. Sinuklay ni Gabriel ang kanyang kamay sa kanyang buhok at nagsimulang umiyak. Please, I need to see Amber. We need to talk. It's not what she thinks. Please, gusto ko makita ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Gabriel na halos, gumapang na siya makapasok lamang sa loob ng kondo ni Peter. Sa kabilang banda na may nadinig ni Amber ang boses ni Gabriel. Agad siya nakaramdam na mabilis sa pagtibok ng puso. Kinakabahan siya. Hindi niya expected na pupunta si Gabriel dito sa kondo ni Peter nang 10 oras na ng gabi. Dahan-dahan tumayo si Amber mula sa pagkakaupo sa kama at naglakad papalapit sa pintuan. Nakahawak siya sa knob habang isa niyang kamay nakahawak sa dibdib niya. Para siyang nagpipigil ng hininga at mula sa malayong iyon naririnig niya ang mga luha ni Gabriel. That manly tears was all for her, wanting her to come back again. She opens the door at nakita niya si Gabriel, nakasalampak sa sahig at umiiyak na tila ba napakamiserable ng buhay nito. Nang biglang maramdaman ni Gabriel ang presensya ni Amber. Sumandal siya at biglang nagdiwanag ang mukha niya. Gumaan ang pakiramdam niya na makitang maayos ang itsura ng asawa at walang masamang nangyayari. Amber! Halos gumapang si Gabriel papunta sa kinatatayuan ni Amber. Desperado na siyang makita ang asawa. Desperado siyang maibalik sa kanyang mga bisig. Natahimik si Amber na makitang lasing at wasak ang asawa. Umaarte na parang tangat mahina sa harapan niya. Napakuyom ng kamay ito habang tinitingnan ng kanyang asawa. She is trying her best not to cry and overcome her fears and pain. Nakalahod si Gabriel sa harapan ni Amber. Hawak ang magkabilang kamay nito. Amber, please umuwi ka na. Kailangan kita. Mahal kita at ayoko mawala ka ngayon. Hindi. Ayoko mawala ka, please. Basag na basag talaga ang tono ni Gabriel. Naluluha habang nakapulupot ang mga braso sa bewang niya at niyakap siya na mahigpit. Hindi matiis ni Amber ang asawa. At some point, she still loves her and that growing love for him was hard to remove. Pero ang sakit na ibinigay nito sa kanya, it all mixed as she feels Gabriel's warmth around her. Tuluyan na siyang napaiyak. Gabriel, please itigil na natin to. Marahang kumala si Gabriel sa pagkakayakap nito sa kanyang asawa. Pareho silang umiiyak habang nakatingin sa isa't isa. Walang naglakas loob na magsalita. Isang pagpatak lang ng luha sa kanilang mga mata. Ang mga luhang iyon na nagsasabi sa kanilang dalawa kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Lumuhod na si Amber. Idinantay ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Mahal kita, Gabriel. Alam mo yan. I love you more than anything else. Lalo pang umiyak si Amber. Pero kailangan kong gawin to for the both of us. Napailing-iling si Gabriel. No, Amber. No. Please, don't. Please. I have to set you free. Ilang sandaling katahimikan ang dumating. Parehong sinusubukang i-analyze sa magkabilang panig ang sitwasyon, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ang mga salita ni Amber. Natigilan sila. Nakadilang siya sa mga mata ni Amber nang biglang may tumulong luha mula sa kanya. Amber, please, pakinggan mo ako. Nagkakamali ka. Gabriel, tama na please. Tama na. Patuloy sa pag-iyak si Amber. We need to set things right. I needed to be happy. Ayoko na, Gabriel. Amber, please, no. Don't do this to me. Don't leave me. Niyakap siya nito. Pakiramdam niya bumibilis na ang tibok ng puso niya. Kahit na sinaktan siya nito, still ang puso niya ay tumibok para kay Gabriel. Mahal pa rin niya si Gabriel. Gabriel, please. Palayain natin ang isa't isa. Amber plead. Labag man to sa kalooban niya but she has to. Akala ko kaya kong tiisin, Gabriel. Akala ko kaya kong tiisin lahat. Hindi pala. Nagkamali ako. Napapagod din pala ako, Gabriel. Pagod na yung puso ko. Sobrang dami na ng sakit ang naranasan at naramdaman ko sa'yo. I wanted to be happy, Gabriel. And I guess this can make me happy. Please? Lalong hinigpitan pa ni Gabriel ang pagkakayakap nito as if ayaw na itong pakawalan. Pre, tama na yan. Iatid na kita sa bahay ninyo. Ni Skater. Pilit inaakay ni Skater ang kaibigan pero ayaw pa rin itong bumitiw sa pagkakayakap sa asawa. Even Amber hindi siya makawala sa pagkakayakap ni Gabriel. All she did was cry. Gabriel, tama na. Hayaan mo muna si Amber.
Peter utters as he helps his friend na itayo si Gabriel. No! No! Gabriel's voice is really broken. Halos nilamon na ng luha nito ang boses niya. He still holds Amber. Pilit namang itinatayo ni Peter at Skater si Gabriel. Please Amber, stay with me. Let's go home. Pagmamakaawa ni Gabriel. Amber keeps on crying. Sobrang nahihirapan and at the same time nasasaktan. Nangibabaw sa kanya ngayon ang galit kay Gabriel. Gabriel, please, bitahon mo na ako. Pakawalan mo na ako, please. Marahan niyang itinulak ang asawa papalayo sa kanya. Pareho sila nakatingin sa mata ng isa't isa. Parehong umiiyak at nalulungkot. Pinunasin ni Amber ang luha ni Gabriel. Hinawakan niya mukha nito at dinikit ang noon niya sa noon nito. Feeling that moment, that very moment na hawak niyang asawa. I love you, Gabriel. I love you more than anything else. Nagsisimula na namang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Pero kailangan kitang palayain. Mahirap para kay Amber ang desisyon niya. Napapikit siya, tuminga ng malalim. Nakatingin na diretso sa mga mata ni Gabriel. Makikita mo sa mga mata ni Amber ang katapangan at lakas ng loob. Kahandaan para sa mga bibitawan niyang salita. Maghiwalay na tayo. Tila biglang nanghina si Gabriel. Bumitaw ito sa pagkakahawa kay Amber. Bro, mahinang sabi ni Skater to cut the silence. Huminga siya ng malalim at napailing-iling habang napatingin naman si Gabriel sa kaibigan. Let's go. Katulong ni Skater si Peter sa pag-alalay sa kaibigan na tumayo. They escorted him palabas ng condominium. Nang maisara na ni Peter ang pintuan, agad nang humagulhol muli ng iyak si Amber. Tila sinaksak siya sa puso. Para bang di siya makahingat, may malaking butas ito. She uses her hands to cover her face. Masakit man sa kanya ngunit kailangan niyang palayain ang taang mahal niya para sa ikasasaya nilang dalawa. Dahil sa mga nangyari, may pag-asa pa kayang mabuo ang nawasak na puso ni Amber? Paano kung may mabuong supling kay Amber? Magawa kaya niyang mapatawad si Gabriel alang-alang sa kanyang nagsisimulang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.